Unang kabanata. Mabuti at masamang mga sorpresa. Hello. Pasilidad ng Celestial Lion. Sinagot ni Alex Ambrose ang telepono ng tindahan. Kailangan ko ng isang kahon ng kondom at 2 pakete ng tissue sa room 1302 Sheraton South River Hotel. Bilisan mo. At binaba na ang telepono sa kabilang linya. Nagimpake siya ng kapote at sumakay sa kanyang electric bike patungo sa Sheraton Hotel. Alas 9 na ng gabi. At malakas ang ulan. Ang pantalon at sapatos ni Alex ay basa na. Bilang pagmamahal sa kanyang trabaho, tuyo pa rin ang i-deliver. At hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa. Kahit kaunting minuto. Kaya tumakbo siya papunta sa hotel. Nang makarating siya sa pinto 1302, kinatok niya ang pinto, at mabilis itong bumukas. Hello, delivery po, natigilan siya, at natahimik. Ang babaeng na nasa harapan niya ay walang iba kundi ang pinakamamahal niyang kasintahan. Nakasuot ito ng puting balabal, ang kanyang mahaba at maitim na buhok ay kitang-kita sa kanyang anyo. Kathy, anong ginagawa mo dito? Pagtataka ni Alex. Anong ginagawa mo dito? Tanong rin ni Kathy. Pumasok ng kaunti si Alex sa kwarto. Ang kanyang isip ay blanko, at nagsisimulang magtaka. May problema ba? Tanong ng isang lalaki na nakasuot ng bathrobe. Lumapit siya sa pinto, at nakilala agad siya ni Alex. Huwag ka maglakas loob na hawakan ang aking kasintahan. Hindi mapigilan ni Alex ang galit na namumuo sa loob niya, at sinisingil si Billy. Desididong turuan siya ng leksyon. Biglang humakbang si Kathy sa harap ni Alex pagkatapos ng maikling gulat, nagawa ni Alex na kumalma. Sa isip ni Kathy, nalaman na ni Alex ang kanyang lihim. Wala nang saysay na itago pa ito. Tumingin ng diretso si Kathy kay Alex. Kailangan na nating maghiwalay, sabi ni Kathy. Biglang natigilan si Alex. Nanlaki ang mata niyang tinignan si Kathy. Kathy, mahigit 1 taon na tayo. Hihiwalayan mo na ba ako ngayon? Oo, kailangan nating maghiwalay ng landas. Nanatili siyang nakikipag-eye contact sa kanya, at nagsalita ng may matinding galit. Nagulat ka ba? Wala kang pera. Alex, halos hindi mo mabili kahit ang pinakamurang mga pangangailangan. Kahit kailan, ay wala akong magandang napala sa'yo. Pagkakasama kita, lagi akong pinagtatawanan ng mga tao. At ayoko ng ganong buhay. Masyado akong naiiba para manatili sa kahirapan. Naging pabeya ako, noong freshman at hinayaan ko ang aking sarili, sa isang talunan na tulad mo. Niyakap niya ang makisig na braso ni Billy, at sinabihan si Alex. Boyfriend ko na si Billy. Simula ngayon, wala na akong gusto sa'yo. Huwag mo na akong guluhin. Mukhang ito na ang pamamaalam ni Kathy sa'yo. Tumingin si Billy kay Alex na may nakakalokong ngiti. Si Alex, na nakatayo doon, na nakasuot ng kapote, na may mantsa ng putik, sa kanyang pantalon, at sapatos. Parang tama si Kathy. Sa isip ni Alex. Siya ay ganap na natauhan. Kinuha ni Billy ang plastic bag sa kamay ni Kathy at inilabas ang box ng kondom. Kinaway niya ito kay Alex, at tumawa. Nakatira ako sa isang magandang hotel, dinalhan ako ng aking kasintahan ng kondom, at ikaw ay nag-iisa. Siyempre tinulungan mo ako. Bakit nandito ka pa? Sigaw ni Kathy kay Alex. Mabuti at hindi ka nasaktan. Baka gusto mong makitang gulpihin ko siya, Kathy, sabi ni Billy. Ibigay mo sa isang babae ang gusto niya, panlilibak ni Billy. Tuluyan nang nawala si Alex. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Pre, hindi mo man lang binanggit ang bayad sa delivery. May girlfriend at regalo ako. Ang sarap sa pakiramdam na makitang broken heart at malungkot si Alex. Habang isinara ni Billy ang pinto sa likod niya. Nang umalis si Alex sa hotel, ay mas malakas ang ulan. Hinubad niya ang kanyang kapote, at hinayaang mabase ng malamig na ulan ang kanyang buong katawan at mapagtanto ang mga bagay-bagay. Iniwan siya ni Kathy dahil naniniwala siya wala itong pera. Isang karangalan na mawala ng materyos ang kasintahan kaya. Bakit siya malulungkot? Nag-vibrate ang phone niya sa bulsa. Kinuha ito ni Alex, at tiningnan. Biglang huminto siya, dahil sa nakita niyang numero. Nanginginig ang buong katawan niya, habang binabasa ang text.
Pagkatapos ng pagsusuri, nagpa siya ang pamilyang Ambrose na natugunan ng anak na lalaki, na si Alexander ang kondisyong kinakailangan, upang maging karapat-dapat, sa kanyang mana. Ibabalik na kay Alex, ang kontrol sa kanyang mga ari-arian. Ang mga patak ng ulan ay medyo malalaki at bumabagsak sa screen ng cellphone ni Alex, na nagiging dahilan upang unti-unting lumabo ang text message. Nagsimulang gumala ang isip ni Alex. Kung hindi dahil sa mensaheng ito. Muntik nang makalimutan ni Alex ang pagkakakilanlan niya bilang isang super rich kid. Sa nakalipas na 7 taon, ay sinubok siya ng kanyang pamilya na mamuhay bilang isang mahirap. Hindi akalain ng pamilya ni Alex na matutugunan niya ang malupit na kalagayan. At ngayon sa wakas natapos na. Ano man ang kanyang pag-aari, ito ay ang kanyang claim pagkatapos ng lahat. Gumising ng maaga si Alex kinaumagahan at nagtungo sa lungsod. Sa magandang pakiramdam ay bumaba siya sa kanyang sasakyan at dumiretso sa Metro Skybank sa gitna ng pinakamayamang bahagi ng New York Central Business District. Maraming mag-agarang sasakyan ang nakaparada sa paligid ng bangko. Lahat ng mga taong dumarating sa nakapaligid na plaza ay mayaman. Kitang-kita ito sa kanyang pananamit at kilos. Lumapit si Alex sa pinto at binuksan iyon. Ang pangunahing pinto ay maaaring buksan mula sa parehong loob at labas. At medyo naging pabayaw si Alex at itinulak ito mula sa labas. Dahil dito ay nontog sa pinto ang isang dalaga na may mahabang buhok na papalabas na ng gusali. Mabilis siyang humingi ng tawad. Pasensya na, hindi kita nakita. Anong ibig mong sabihin, hindi mo ako nakita? Ano ako? Invincible. Nilagay niya ang kamay niya sa noo at tumingin sa kanya. Ang bank assistant manager na si Karen Young. Nasaksihan ang pangyayari at nagmamadaling lumapit. Sinuri niya muna ang babae, at tumingin kay Alex ng hindi pagsang-ayon. Nang dumako ang mga mata nito sa kanya ay lumitaw ang mga bakas ng pagdududa sa mukha nito. Naiiba ang Metro Skybank sa karamihan ng mga bangko dahil ang mga customer nito ay halos puro upper class na negosyante. Alam ni Karen na naroon ang dalaga kasama ang kanyang ama. Pero hindi niya alam kung bakit nandoon si Alex. Kung tutuusin sa kanyang hitsura at edad ay hindi siya doon karaniwang uri ng customer. Sir, may maitutulong po ba ako? At pakitang tao na ngumiti. Magalang na tugon ng bank assistant manager na si Karen Young. Sinabi lang ni Alex na nandito ako para i-withdraw ang pera ko. Mag-withdraw ng pera to, sarkastikong tanong ng babae sa kanya. May card ka ba? Nakangiting tanong ni Karen. Ang pagkuha ng Metro Skybank card ay hindi ganun kadali. Ang pag-save dito ng $1 milyong ay ang pinakamababang kinakailangan upang maging kwalipikado. Natitiyak ni Karen na ang kaharap niya ay walang masyadong karanasan sa bangko at hindi nalalaman ang mga patakaran nila sa loob ng bangko. Marahil ay naisip mo na ang mga card sa ibang mga bangko ay maaari ding gamitin dito. Hindi. Umiling-iling na sagot ni Alex. Ang babae, na hindi niya sinasadyang mabunggo sa pinto, ang tapat niyang sagot. Hindi ka karapat-dapat sa kanyang atensyon. Tara na, sabi ng tatay niya na inaayos pa rin ang mga dokumentong dala-dala. Aalis na kami ng tatay ko. Nakipagkamay ang babae kay Karen at tumingin kay Alex. Miss Karen, ang pagkakaroon ng isang tulad nito sa paligid ay maaaring makasira sa iyong reputasyon sa bangko. At mawala ng gana ang mga customer. Sana ay hindi na ito maulit. Pagkasabi nito ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at binuksan ang pinto. Salamat at mag-ingat po kayo Mr. Scott, sabi ni Karen. Inihatid niya ito ng ilang hakbang hanggang makasakay sa kotse at tuluyan ng umalis. Pagtalikod niya ay bumalik siya sa loob. Nagpa siya na hikayatin si Alex na umalis sa lalong madaling panahon. Pero wala nang nakatayo sa kinaroroonan ni Alex. Saan siya nagpunta? Tanong ni Karen sa sarili. Siya ay nagtaka. Posibleng nahiya ang binata at tahimik na umalis. Ani niya sa sarili. Gumaan ang pakiramdam niya sa isiping iyon. Pagkatapos nang babalik na siya sa trabaho, nasulyapan niya sa gilid ang isang tao. Hayon ang binata sa isip niya. Akala niya nakarating na siya sa entrance ng VIP lounge. Ang VIP room ay para lamang sa mga customer na may mataas na katayuan. Na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $30 milyong. At inamin ng binatang ito na wala man lang siyang card. Kung pakakawalan niya ito ay baka mapag-alitan siya ng kanyang amo.
Sandali mahinang sigaw ni Karen. Maraming customer ang napatingin sa kanya. Dahil sa inis na pagsigaw niya. Napangiti na lang siya nang may paghingi ng tawad, habang mabilis na lumingon kay Alex. Ngunit nakaalis na si Alex sa lounge. Binuksan ang pinto sa VIP room. At pumasok sa loob. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa pakikinig. Sana po ay inyong subaybayan ang ating istorya. Hinihiling ko rin po ang inyong suporta para sa ating munting channel.